Yon mga idol, so welcome back sa ating channel. At mga idol, ito namang i-discuss natin ngayon is kung paano magpalit ng brake fluid mga idol yan. Kasi mga idol, kung bibisitahin nyo yung brake fluid ninyo, no, yung tangke, makikita nyo yan, nako, meron dyan, napakaitim, nako, lalo na kapag mga 100,000 o napakatagal na ng sasakyan ninyo, tapos hindi nyo pa napapalitan ng brake fluid, nako, ang daming sinisira niya mga idol, sabi ko sa inyo. Lalo na pagka maitim na, ibig sabihin kasi nun, meron mga dumi yun na parang grabita, na yun yung pinaka gumagasgas na mga brake parts natin, lalo na yung mga goma nun, no. Syempre pagka brake system, no, ang meron niya parang hydraulic yan, no, na meron niya mga rubber seal. Ngayon yung mga rubber seal na yun, kapag kayo naggasgasan, yun, doon nagsisimula yung kanyang tagas, and then eventually maaari kang mawalan ng brake, no, lulusot. Ngayon, marami rin dyan, mga design ng sasakyan, lalo na yung mga naka-manual na clutch, no? Yung brake fluid nun, tsaka yung clutch fluid is nagsha-share. Kaya, pati clutch system ninyo, maaring masira. Mamaya, pag pindot mo ng clutch, naku, bakit wala akong clutch? Yun ang mga nagiging problema niyan. Kaya, ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng brake fluid using Prestone brake fluid. Yun mga idol, tara. Ang demo car natin ngayon is yung aking Vios, no. So kung titignan natin yung brake fluid niyan, no. Dito tingnan natin Okay? So sa Vios mga idol, pwede niyo tanggalin 'to. Yung iba nahihirapan mag refill ng brake fluid nila kasi hindi nila tinatanggal 'to. Pero yan talaga, natatanggal talaga yan para makita ninyo. So ito, no, buksan niyo lang. Tignan natin para sigurado. Alright. Up. Yung. Well, sa akin is hindi naman siya ganun kadumi pa. Pero papakita ko sa inyo, napapalitan natin. So kapag tinanggal mo tong kanyang antag dito, strainer. Ayun, makikita niyo yun. Medyo maitim na rin. Oh. Di ba? Yun, hindi siya ganun kaitim, pero madumi-dumi na rin yan mga idol. Lalo na yung sa akin is manual. Makita mo to. Yan. Yung hose na yan is para sa clutch yan. Yan, yung hose na yan. Nagsishare sila ng brake fluid ng clutch. Yan, So, pag binaybay mo yun, ako, papunta yun sa may aking clutch master dun sa loob. No? So, hydraulic din kasi yung clutch ko. So, nagsishare yan. Yan, kapag kaya na napabayaan, talagang adios, patrio adorada. Yon. So paano nga ba yan, no? So para i-evacuate mo yung fluid niyan is gagamit ka ng syringe katulad nito. Okay, so ang gagamitin natin is yung syringe, no? Ito yan. So pwede mo kasing ganun na sana yan, pero syempre kapos yan. So gagamitan mo siya ng maliit na hose, no? Nabibili sa mga auto supply, sa hardware. Yan. And then saka mo i-evacuate. So ipapasok mo lang yan ng ganyan. And then, pwede mo na siyang higupin. Pero, yan tingnan mo, pag hinigup ko, diba? Maitim siya. Pero pwede mo siyang ibalik-balik muna ng ganyan. No? Yan. Ngayon, bakit ko binabalik-balik? Kasi mga idol, para mabulabog yung mga dumi. Yan Yan ganyan lang. Okay? So, medyo bubulabugin lang natin. Pero dahan-dahan kayo baka umapaw, mahirap na. Yan bubulabugin mo lang. Kasi kapag nakita mo kanina, di ba? Parang ang linaw-linaw niya pa. Pero totoo lang, madumi na yung yan di ba? So ngayon, kapag nabulabog mo na siya na ganyan, yan tingnan mo, itim na lalong umiitim. Dahil nga nabubulabog yung mga dumi sa loob, di ba? Nako, ang dami niyan, Yan. So, bubulabugin mo lang. Okay. Ngayon, na nabulabog mo na, yung mga dumi-dumi sa loob, yung mga natira, o kumbaga yung mga umilalim, stop ball doon. Then, pwede mo na siyang higupin ng husto. Yan, So, onti-onti lang, and then, dapat meron kang basahan na nakaprepare. Kasi, kapag yan, tumapon, nakakasira ng pintura yan. Yun yung iniingatan natin. So, ngayon, pagka inangat mo is itutok mo na sa basahan. Kasi yan tutulo yan, and ingat-ingat lang. Then lagay dito sa container, Dapat may naka-ready kang container. Yan.
Op. Iwasan yung matapon yan. Ako. Sure ball yan. Okay. Higupin mo lang. I-evacuate mo lang. No? Kahit pa konti-konti. Okay yan. Yan. Tumutulo kasi. Oh. So, ngayon dapat ingatan mo. Okay. So, ganun lang mga idol, no? Hanggang maubos yung laman nun, dapat ma-evacuate mo lahat. And then, lalagyan na natin yan ng brake fluid. Alright. So, ngayon mga idol, no? Na-evacuate na natin yung fluid. So, makita mo, yan, no? Itim. No? Parang malinaw lang, pero maitim, no? So, ngayon, pagka na-fully evacuate mo na yan, is, actually, yan, no? Yan yung kanyang, lobo. Tignan mo, di ba? Kita na yung butas, di ba? Yun na mahalaga, yung butas na yun. Pero hindi mo yan fully ma-evacuate lahat, yung as in empty, no? At wag nyo rin gagawin. Kasi baka magkaroon ng hangin. Pero yun nga yung sasabihin ko sa inyo, dapat, no, walang pipindot ng preno o clutch. Dahil baka magkaroon ng hangin. So, pagkatapos mo ma-evacuate yan, dapat lagyan mo na kaagad ng bagong fluid, no? Re-refillan mo kaagad. No? And then, syempre, kung tutuusin, no? Kung hindi naman ganun kadumi, actually, pwede na kung tutuusin di ba? Kumbaga, napalitan mo na yung sa may tangke, pwede na. Pero, total, nandyan ka na lang din, ituloy mo na. Linisin mo na rin yung kanyang fluid lines, no? Yung brake system lines natin. So, ibig sabihin, yung mga dumadaan dito. Kasi yun, no? Di ba? Kung titignan mo yan, no? Madudumi yan. Sure ball yan. No? Kaya ang gagawin natin is tatanggalin natin yung mga fluid doon. So, ibig sabihin, papalitan din natin yung mga fluid doon sa kanyang lines. Ngayon, ang gagawin natin is i-refill muna natin. So, eto mga idol, huwag nyong kakalimutan ilagay. Siyempre, balik mo muna to. Yan. And then, kung may event naman na nangyari, no, tumalsik, natuluan kayo, no, kahit some parts dyan, hugasan nyo kagad. No, yun ang unahin nyo. Huwag nyo napatagalin. Hugasan nyo kagad. Tubig na may sabon, kahit i-splash mo lang ng sabon, hugas agad. Kasi, nako, yari yan. Yung mga pintura na yan, yari yan. Kapag ka brake fluid, nako, ang bilis niya, mamumuti yan. No? Papangit, mawawala yung kindab. Okay, so, ang gagamitin natin, syempre, Prestone brake fluid na may 5 times braking action. Syempre, ito yung bagong packaging mga idol, May 5 times braking action na, superior braking action. Prestone, yan, So, ngayon mga idol, beware of fakes, Ayan, dapat tandaan ninyo, yan, may mga logo ng Prestone dito. Prestone dyan. And then, kapag binuksan mo, syempre, yung kanyang seal ay may hologram. Nakatulad niya, Diba? Okay. So, ito yung isasalin natin. Yan. Syempre, tiwalang Prestone, mga idol. Basta Prestone, hari ng mga preno. Yan, Okay, so, ngayon, mag-refill na tayo. Syempre, kailangan ibalik mo muna tong filter. Yan, yung strainer niya. No, actually, yan. Hindi po pwedeng wala yung strainer. Baka magbarahan yung sistema. And then, kumuha ka ng panel o ng imbudo. Yan, Okay, and then, lalagyan natin. Prestone, brake fluid. No, ngayon mga idol, sa paglalagay nito, dapat, sa max level lang. Yan. And dahan-dahan lang. Op. Max level. Huwag nyong papa-overflowin. Kasi kapag yan, tumapon, delikado. Masama sa pintura. Nakakasira po ng pintura ito. Ganun lahat ng brake fluid, hindi lang Prestone, Lahat ng brake fluid nakakasira, kaya kailangan pag may tumapon, hugas agad. And huwag i-overfill. And then, okay, and then saka tayo magbe-bleed. Yan, tara. Okay, so next procedure tayo, So para mapalitan mo yung fluid dun sa kanyang fluid lines, kailangan mo siyang i-bleed. Yun lang yung way para mapalitan mo yun. So, ibig sabihin, dahil nga naglagay tayo, inuna natin yung tangke, malinis na yun nandun, then kada pindot natin ng preno is itutulak niya yung madumi. Palalabasin natin sa bawat gulong. Ngayon mga idol, may procedure yun. May proper procedure yun. Hindi yung basta-basta i-bleed mo lang. Kasi ang pagbe-bleed nun mga idol is may sequence din na tinatawag. So, ibig sabihin, magmumula ka sa pinakamalayo na gulong. So, ibig sabihin, kung ito yung driver side, dito ka pumipindot, driver side, ang pinakamalayo is yun nandun sa may side ng passenger sa kanan, dun sa likod. And then, pagkatapos mo dun, dito na sa may
kanan natin. Dito sa may side ng driver. Sa likod pa rin. And then, yung dito sa may kaliwa. And then, huling-huli, yung kanan. Ganun talaga, no? So, sa Toyota, ganun yung procedure, no? Sa pinakamalayo muna, papalapit, no? Pero sa Honda, may sequence talaga. Magkakaiba. Ngayon, meron din nagsasuggest, no? Na ibang manual, ang sinasabi niya is, dito ka sa pinakamalapit. So, ibig sabihin, pinakamalapit sa driver side. Which is tong kaliwa. And then, dito sa may kanan. And then, doon sa may kaliwang likod. And then, sa kanan na likod. Yun, no? So, depende sa sequence. Pero sa Toyota, mga idol, ang sequence nun is pinakamalayo muna. So, ibig sabihin, dun tayo sa side, sa left side, sa right side, likod. Yun ang una natin i-bleed. Tara. Sigurado, mga idol, meron din sa inyo magtatanong, no? Na parang mas okay yata na dun muna sa front, no? Kasi, syempre, pagka nag-bomba ka, syempre, maganda parang palayo, no? Kasi nagsimula ka sa may tangke, no? From tangke, syempre maganda doon muna sa pinakamalapit. And then sa may sumunod na malapit, papunta dito sa pinakamalayo, no? Pero sa akin kasi, mga idol, no, since yun ang sinabi ni Toyota na doon muna ikaw sa dulo magsimula, yun ang susundin ko, no? So depende sa suggestion ng manufacturer ng sasakyan, eh. Kasi kapag ka sinunod ko yung mauuna muna yung sa harap, ang problema ko naman is baka naman yung hangin ang pinaka-pina-prioritize ni Toyota, no? Nagigets nyo ba yung ibig ko sabihin? Kasi ang mangyayari dyan, mga idol, yung pagpapalit ng fluid is, kumaga, gumana nga yan ng madumi, no? Eh, ano pa kaya yung mas malinis na ngayon kung i-compare mo? So, ang sa akin dyan is, hindi mo siya totally mapapaputi o malilinis ng husto, madidrain lahat. Parang langis din, hindi mo maididrain lahat, no? Pero, ang mahalaga dito, ano mas mahalaga? Yung linis o yung bubbles na yung mawalan siya ng hangin, yung tamang bleed, no? Syempre ang priority natin dito is yung okay yung kanyang performance, which is walang bubbles, walang hangin yung ating brake system. Yun yung aking tinitignan. Kaya susundin ko kung ano yung sinuggest ni Toyota. Okay lang, kumbaga kung sinuggest sa inyo doon muna sa harap, doon sa harap. Yun yung suggestion ng manufacturer ng sasakyan niyo. Pero sa Toyota, yun nga, sa pinakamalayo muna, dun tayo sa pinakamalayo muna. Kaya tara, tuloy na natin. Okay, so kung papansinin ninyo, nandito na ako sa may driver side sa kaliwa, no? Ngayon, bakit nandito na ako? Kasi mga idol, umuulan. Hindi ko na mapapakita sa inyo yung nag-bleed ako doon sa kabila. So nauna na yon. Nandito na ako sa pangalawa. So kaya ito na lang ipapakita ko sa inyo. Para naman nakasilong ako. Yun ang problema dito sa garahe ko, eh. Hindi siya nakabubong lahat, eh, no? Kaya yan, tara, tuloy natin. O, dito na ako sa pangalawa. Okay, so, ngayon mga idol, saan ba yung bleeder na tinatawag? Ito yun, no? Ito. Okay, tatanggalin mo yung kanyang takip. And then, ito yun. Ito. So, 8mm yung para sa Toyota. Okay. So, pwede kang magluwag muna. So, luluwagan ko muna. Okay. Okay, yan o. Niluwagan ko lang muna, no? Para mapag-play ako na maayos. And then, kailangan mo ng vinyl tube na ganito. O clear na hose. So, suksok mo ng ganyan. So, ang purpose nito is para makita mo kung malinaw na yung lumalabas din. And then, yung air bubbles, no? And then, syempre, kailangan mo yan isalok dito. Okay? So, yan o. Ganyan siya. Okay, try natin, ha? Okay. Okay, there you go. So nga pala mga idol, ang next procedure natin is kailangan meron kayong kasama. Bakit? Kasi siya yung papadjack sa ating preno, no? So syempre ikaw magbi-bleed, may papadjack. Ngayon, kahit sino na mga idol, kapatid nyo, asawa nyo, kasi napakadali lang nito. Ito, papakita ko sa inyo. Oh, ito, utol ko. Liz, alam mo kung anong gagawin mo? Hindi. Hindi. Okay, buksan mo yung ilaw muna. Dalawa, kabila pa. Yan. Okay, so saan ang brakes? Saan ang brakes? Yan. Yan ang brakes. Pag sinabi kong bomba, pump mo. Okay, bomba. Okay, din mo lang. Bomba mo, up. Hindi ganun kadiin, pero yan. Okay, bomba lang. Parang igaganon mo lang yung paa mo. Okay. Hindi, tama yan, yung isa lang. Yan. Okay, bomba. Bombay mo. Bomba, padjak mo. Up, down, up, down.
Sagad. Sagad. Sa pinakataas. Release, press, release, press, release, press. Yan. Ha? Pag sinabi kong pirme, pag sinabi kong stop, steady ka lang nakapindot ha. Steady pindot. And then, pag sinabi kong steady pindot, lalambot yan, push it all the way down. Papunta sa floor ha. Okay? Entiendes? Okay, gracias. Okay? Sige, sample, testing. Bomba. Pump. Bomba. Yan. So mga idol, no, pagka nagbi-bleed kayo, actually, no need naman nang i-start yung makina. Kasi kailangan mo lang naman is yung maliit na pump, no. Kailangan mo lang naman siya may tulak. No need na, huwag mo na i-start. Okay lang yun. Then, start natin. Try natin. Okay. Okay. Siguro mga 3, 4, o 5 times na pump. And then, okay na yun. Okay. Stop. Steady. Steady. Down. Yan. Okay. And then, bleed. Okay. Huwag mong bibitawan ha. All the way down yan. Huwag mong bibitawan ha. Okay. And then, close. Okay. Then, pump ulit. Okay, pump. Pump. Okay, all the way down. Okay. Pump. Okay. Steady. All the way down. Then release. Okay. Then close. Okay, pump. Okay. Pump lang. All the way up, all the way down. Okay, steady. Steady, press. Yan o. So, sa akin kasi, hindi naman ganun kadumi, kaya mapapansin nyo, malinis siya. Okay, pump. Huwag mong bibitawan, hindi ko sinasabi ha. Okay, pump. Okay, steady. All the way down. Press mo ng gusto ha. Okay. Release. And then, yeah, pump. All the way down, please ha, hanggang sagad sa floor. Okay? Okay, steady. Go all the way down. Todo na? Hanggang floor? Okay. Last ball. Okay. Pump. Okay. Press all the way down. Okay, release. Yan. Kung mapapansin niyo no, ewan ko, nakikita niyo nagpo-flow yung fluid niya diyan. And then, okay na yun. So, after mga 5 or 6 times yung gawin, yun, okay na siya. Then, lipat na yun sa kabila. Yun, ganon. Mga ganon lang. And then, ngayon, pwede nyo nang tanggalin tong vinyl tube nyo para gawin nyo naman sa kabilang linya. Okay? And then, huwag kalimutan na isara ng bubuot ito. Ayan. Okay. So, yung tamang higpit niya lang. Okay lang yun kasi hindi naman na ano siya. O, sige, pump. Then, check mo. Baka may leak. Okay. And then, pwede na close to. And then, dun ka na sa next natin na gulong. Alright. At yun na nga mga idol, no? So, napakasimple lang, no? Kailangan nyo lang ng kasama para mag-pump nung inyong preno and then i-bleed nyo lang. So, mas madali kapag tinanggal mo yung gulong. Kaso, masyado matrabaho kasi 4 na gulong yun, no? Pwede ka naman umilalim, depende sa'yo. Nasa diskarte mo na. Pero, yun yung procedure niya. No? So, gagawin mo yun. Again, sa Toyota, ang recommendation nila sa repair manual, magsimula ka doon sa pinakamalayo. No? So, ibig sabihin, pinakamalayo sa driver. Ito, driver. So, ibig sabihin, pinakamalayo is yung nandun, sa kanan, na likod.
no? And then sumunod na malayo is yung kaliwa sa likod. And then sumunod na malayo is yung kanan sa passenger side, katabi ng driver. And then lastly is yung dito sa side mo, yung gulong sa side mo, no? Ngayon, ulitin ko, bakit yun ang sinunod ko? Pwede ka nga magsimula sa pinakamalapit, palayo, or depende sa sequence na sinasabi ng iyong repair manual. Pero sa akin nga is syempre kung isipin nyo nga, from pump papunta sana sa palayo ba? Mas maganda no? Kung titignan mo yun, mas maganda. Pero ako is sinunod ko yung suggestion ni Toyota. Bakit? Kasi nga mas mahalaga yung air bubbles na mawala kaysa sa mapalitan mo yung fluid, no? Hindi mo madedrain lahat yan. Sundin mo na lang kung ano yung nire-recommend sa'yo. Yun mga idol. So napakasimple lang, gawin nyo yan. Nako, yan katulad niya, may mga papakita ko sa inyo. Nako, ito yung rush nung aking kumpare. Nako, ang dami naging problema. Nasira yung clutch, yung wheel cap sa likod dahil sa maduming brake fluid. Nako, ang dami. Ultimo yung master, nasira. Grabe. Oh, ito mga idol, tignan mo, tinanggal, di ba? Oh, ayan kung makikita mo, tagal mo yan, ayan no, punong-puno, ayan sana natin ayan basta yung itim na yan, ayan hihigupin namin yan, na, punong-puno ng fluid, dito napunta lahat. Nako, grabe, yun, kaya, okay lang, na DIY nyo, palitan nyo, basta wag nyo lang hayaan na, pagka pinrest nyo yung preno, isasara nyo lang. Pagkatapos kasi kapag kayon na-release nyo nang hindi nyo nakasara yung bleeder, magkakahangin. Pero dahil nga alam nyo yung procedure ng pagbi-bleed, nailalabas nyo pa rin naman yun mga idol. So ngayon meron pang isa pang procedure, no? Kapag may ABS naman, ipakita ko na lang din sa inyo nandyan. So ngayon pagka may ABS is kailangan mo maganda rin na i-bleed mo yung ABS kahit one time lang. Pero kailangan mo na ng OBD scanner na bidirectional pagka ganun. Which is yan, yung pinapakita ko sa inyo. Yan. At iyon mga idol, kung gagamit kayo ng brake fluid, siguraduhin nyo na gumamit kayo ng Prestone. Tiwalang Prestone po mga idol. Protect it, Prestone it, hari na mga preno. At para sa mga gusto mag-top up na kanilang coolant, meron din tayong Prestone coolant na para sa lahat ng sasakyan. Recommended for all vehicles, makes, models, and years. 5 times engine life, cooling protection. Ready to use yan mga idol. Yan. Kung gusto niyo makita ang kulay, pwede nating buksan. Buksan lang natin para makita niyo ang kanyang kulay. So ito is pwede sa lahat. Yun green siya na medyo maputla. So yan daw ay sabi ni Prestone is pwede sa lahat ng sasakyan. So kung magta-top up or magpapalit ng coolant, yan pwede to for all vehicles. At para makaiwas sa mga peke na Prestone products mga idol, beware of fakes mga idol, kasi ito yung dating kanyang packaging. Pero ngayon, ito na siya. Yun. Dahil mas improved to mga idol, dahil ito ay may 5 times superior braking action mga idol. Yan di ba? Good yan sa brake, sa clutch. Yan di ba? 5 times braking action. Yan mga idol. Di ba? Yan yung bagong packaging mga idol Beware of fakes. Yan makikita din yung mga logo ng Prestone dito sa ibabaw. Yan At pagka binuksan mo, syempre dapat silyado at may hologram ng Prestone mga idol Beware of fakes mga idol. Huwag kayong tatangkilik nun. At delikado tayo dyan mga idol. Yon, Prestone quality brake fluid yan mga idol. Sobrang ganda. Alright.